kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos lumabas ang balitang narito na sa Pilipinas ang delegasyon ng ICC o International Criminal Court ay hindi napigilan ni Senador Bato de la Rosa na mataranta at kaagad na nagdemand ng kung ano ba ang talagang totoong kalagayan ng kanilang sitwasyon pagdating sa ICC dahil walang makalap na kasagutan ng kampo nila Bato sa mismong presidente na kanilang sinuportahan 100% noong nakaraang eleksyon kung kaya't si Bato na mismo ang naghamon sa presidente na magpakalalaki para sabihan sila kung ano ang totoong kalagayan ng usapin patungkol sa kinakakatakutan nilang ICC. What I am asking for this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Nag-umpisang mataranta si Bato nang lumabas itong pahayag ni dating Senador Trillanes. Base sa ating mga nakakalap na impormasyon ay natapos na nila yung kanilang investigation ukol dun sa mga pangunahing mga respondents, no? Pero maaring bumalik pa rin sila dito para magkalap pa ng iba pang ebidensya. So ang aking tansya rito ay malapit-lapit na yung pag-issue ng warrant of arrest doon sa mga principally accused. Siguro, sa pakiramdam ni Bato ay pinagtataguan sila ng impormasyon ng gobyerno at magugulat na lang sila kung bigla na lang may lumabas na arrest warrant laban sa kanila. Kaya nakabitaw ng maanghang na pananalita si Senador Bato patungkol sa tila pananaksak sa likuran nila. Mangyari niya para tayo sinaksak sa likod niyan kapag gano'n, di ba? Dapat pangkahan niyo kami kung pumayag kayo. Hindi na yung patago na magugulat na lang tayo, di ba? Sa isang interview kay Senador Bato, sinabi nito na hindi naman daw sila naniniwala sa mga pahayag ni Trillanes patungkol sa kalagayan nila sa ICC. Dahil ayon sa kanya, kailan pa ba naging spokesperson ng ICC si Trillanes para magpalabas ng mga sinasabi niyang status ng kanilang kaso sa ICC? Dagdag pa ni Bato na si Trillanes daw ay isang agitator o pasimuno sa kaguluhan dahil pilit daw nitong pinag-aaway ang presidente at pamilya Duterte. Hindi ba ako naniwala sa kanya dahil kailan ba siya naging spokesperson ng ICC? Kailan ba siya in-appoint na maging spokesperson ng ICC? Kaya andyan lang yan siya just to destabilize our relationship with Malacanang. Yan yung agitator niya si Trillanes eh. He want to destabilize the relationship between the Dutertes and Malacanang para magkagulo tayo dito. Destabilizer yan si Trillanes eh. Hindi na nag-deny pa si Senador Bato nang tanungin kung siya ba ay takot makulong at kung ano ang kinatatakutan nito sa oras na ito ay tuluyang makuha ng ICC. Ikaw, hindi ka ba takot na mapasok sa kulungan? Bakit lahat ba ng kinakakulong ngayon ay talagang may kasalanan? Hindi naman. Hindi ako takot na sabihin mo mayroon akong na-commit na kasalanan. No. Takot ako na makulong dahil kawawa yung mga apo ko, hindi ko na makikita. Yun lang ang akin. Makulong ka. Mabuti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas. Ikukulong ka doon sa dahig. Ano ngayon? Paano makabisita yung mga apo mo? They will grow up lololess. So kawawa naman yung mga apo ko. I love my apo so much. Kahit na natatakot man sa maaari niyang sapitin kapag halimbawa lang na siya ay makonvict sa ICC. Pero naniniwala si Bato na hindi raw talaga papayagan ng Pangulo na sila ay arestuhin dahil ayon sa kanya, kahit investigasyon pa lang daw na gagawin ng ICC ay hindi natutulong ang pamahalaan dahil ito ang sinabi ng Pangulo. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However,
As ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila, that they do not come into contact with any agency of government. Base sa mga sagot ni Bato ay talagang nakadepende sa desisyon ng presidente ang gagawin niyang desisyon. Magpapaaresto daw siya kung yun ang sinabi ng Pangulo. Sabi ko nga, ayaw mag-good citizen of this republic. Kapag sinabi ng Pangulo na ipakulong si Bato, magpapakulong ako. Bakit ako makipaghira? Useless. Bakit ako magtago? Kita mo yung ulo ko. Kilalang kilala ito buong Pilipinas. Hindi ako makapagtago, Karen. Hindi ako makapagtago. Kaya useless. It would be an exercise in futility. So harapin mo na lang kung sinabi ng gobyerno natin na harapin mo. Sa tingin ko ay hindi mangyayaring hahayaan ni Senador Bato na magpaaresto sa ICC at ikulong sa ibang bansa kapag mapatunayang guilty dahil ilang beses na niyang sinabi na hindi raw talaga siya magpapahuli dito. Never, 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 never. Yeah. Very clear sinabi ng ating Pangulo na hindi tayo mag-cooperate with the ICC. And I am a good citizen of this republic. I am just following I am just observing the stand of the president. So, bakit ako magpapahuli? Ayaw nga na Pangulo eh. Dininay ni Bato ang mga aligasyon na may mga paglabag sila sa batas noong panahong binibira nila ang mga involved sa illegal na bisyo. Ayon sa kanya, dumaan sa due process ang lahat ng kaso at nagkaroon ito ng hatol kung kaya't walang saysay na mag-imbestiga pa ang ICC dahil nare-resolba naman daw ito mismo sa ating justice system. Functioning naman ng ating local courts. O may nagpapail ng kaso, kung na-dismiss yan, dumaan yan sa due process, di ba? May nagkaso man. O kung wala man nagkaso, then ibig sabihin, ayaw nila magkaso dahil wala silang alam nila where they stand. Legal standing nila kung may laban ba o hindi. So, basic yun eh, basic. Bakit? Paano yan makakuha ng ebidensya ang ICC tapos ang local courts natin hindi? Anong ating DOJ? Hindi. Wow, napakalaking sampal naman yan sa ating DOJ at sa ating mga korte, no? Kung wala tayong makukuha, kung meron man talaga, tapos yung iba makakuha. So kung makakuha man ang ICC, tapos ang ating mga local courts hindi nakakuha, ibig sabihin, mga kuhan yan, mga fabricated na ebidensya yan. Kahit papano ay naibsan talaga ang pangamba ni Senador Bato dahil sa pahayag na ito ng Pangulo. The Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila. Kaya kampanteng-kampante si Senador Bato na sabihin ito sa mga gustong maaresto sila. Nada, wala, never, wala kayong maasahan from this government na yung gustuhan ninyo na si Citizen Duterte at Citizen Bato ay makulong. Bye-bye. Goodbye to your hopes. Aminin man natin o hindi, pero hindi talaga madaling gawin para sa gobyerno ang basta-basta na lang ipaaresto si Bato at FPRRD sa ICC dahil marami talaga ang aalma at susuporta sa kanila, lalo pat sa ibang bansa sila ikukulong kapag mapatunayang guilty. Ano kaya ang mararamdaman ng Vice Presidente kung hahayaan ni PBBM na arestuhin ang may edad na niyang ama na dating presidente? Sa tingin ko ay mas pipiliin pa ni Presidente Bongbong Marcos na masira ang kanyang pangalan sa taga-ICC kesa hahayaan itong arestuhin ang ama ng kanyang bisi. Buti siguro kung iba ang presidente at hindi kaalyado ni Sara Duterte. Ikaw, sa tingin mo ba'y kayang arestuhin ng ICC si Bato at Duterte? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.